beloved Boss Mike Cervera. Kanyang nang agarang aksyon kaugnay sa kumakalat daw na aligasyon laban kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Yan po ay matapos akusahan ng vlogger na si Dean Chase ang first couple ng umano'y paggamit nga ng iligal na droga at nagpakalat pa raw ng sensitibong larawan na iniugnay sa unang ginang. Eto ho, mga kababayan ko, DDS vlogger, wala ho itong matinong content. Oo. Wala hong malalim. Lahat ho ng mga sinabi nito, palpak itong kalbo na to. Kaya minsan mga kababayan, naniniwala na ako. Oo. Buti na lang si Marcoleta nagsuot ng piluka eh. Pero etong kalbo na to mga kababayan ko, minsan ko lang napanood kung ano-ano lang sinasabi. Walang kalalim-lalim. Puro fake news ang pandali. Walang pinagkaiba kay Maharlika eh, no? Oo. At ngayon, nako, delikado. Mukhang nanganganib nga ito. Oo, sa kakagawa nila ng fake news, para lang kumita ng pera at para sundin lang si Sara, abay sinasakripisyo yung sarili nila. Oo. Kay Palace Press Officer Claire Castro, wala raw hong ebidensya ang mga paratang na ito at malinaw daw na layong sirain lang ang pangalan at kredibilidad ng Pangulo at ng First Lady. Anya, madali naman daw magpakalat ng peking balita para sa... Yan na nga, uhaw na uhaw, yung kalbo na yan, mga kababayan ko. Di nyo ba napapansin? Parang lahat ng mga vlogger ni Duterte, kalbo, Shibanat Bay, at yung ibang tropa niya dun, kalbo. Eto pa, tumbak lang to, kalbo. Ewan ko kay Maharlika, ang taas na rin ng noo. Di ba? Si Vic Rodriguez, yung noo, mga kababayan, abot na hanggang likod. Di ba? Sino pa? Si Roque. Kung hindi lang nagsusot ng giray-giray na piluka, mga kababayan na pilit na tinatago yung kanyang panutya, mga kababayan ko, kalbo rin eh. Di ba? Etong si Marcoleta, abay kung hindi Hermes yung tatake ng piluka, malamang, mga kababayan, kalbo ang makikita nyo rin eh. No? Eto pa. Sino? Si Magalong. Tingnan nyo mga kababayan ko. Abay, mga kababayan, kalnot eh. Kalbo na panot. Abay, parang halos lahat ng mga kritiko ni Pangulo, kung hindi kalbo, panot. Oo, di ba? Marcoleta, yung anak mo. So eto na mga kababayan. Itong naninira na naman na ito, na tropa ng mga DDS, itong kulto talaga ito eh. Kulto ni Duterte. Akala nila ganun lang eh, kadali na gumawa ka ng fake news, gumawa ka ng mga paninirang ganyan. Ako, mga kababayan, hindi ko ugaling manira. Real talk kung real talk ako. Bakit ba? Pag sinabi ko bang si Marcoleta nakasuot ng Hermes na piluka, paninira yon? Hindi ho paninira yon, real talk yon. Kasi totoo naman na nakapiluka. Pag sinabi ko ba na si Magalong kalnot, kalbo na panot, totoo? Paninira? Hindi ho. Real talk yun. Nakikita naman eh. Di ba? Kalbo na panot pa. Di ba? Pag sinabi ko ba, nagiray na yung piluka ni Harry Roque, paninira yon? Hindi. Hindi paninira yun. Real talk yun. Bakit? Abay, binibigyan ko lang ng babala si Harry Roque na ayusin mo naman yung piluka mo. Ganon. Pag sinabi ko ba na mukhang baklang boksingero si Sara Duterte, mga kababayan, paninira yun? Hindi. Yun po ay yun yung paningin ko. Ini-express ko lang kung ano yung nakikita kong itsura ni Sara. Di ba nga si Attorney Claire, ang tingin niya Chucky. Lalong-lalo na kapag nagagalit si Sara. O kita nyo? Kanya-kanya kasi yan eh. Di ba?
kanya-kanyang tingin. O ako, isa pa, lagi kong nababanggit ito, na etong Libayan, Norman Mangusin, aka FLM, at si Banat Bay, magkakamuka. Yun yung tingin ko eh. Di ba? O ano pa, anong mali doon? Kung sa paningin ng mata ko, ay magkakamukha naman talaga. Di ba? Yung bangas ng muka, ha? Yung korte ng muka, yung kulay ng muka, siyang ka pa. Di ba malaki ng bagay na sabihin mo na magkakamukha silang tatlo. Sino yung tatlo, Boss Mike? Di si Libayan, si Banatbay at si Norman Mangusin na idol nilang dalawa. Di ba? Idol nilang dalawa yun eh. Sino ba naman ang papanig sa isang taong Norman Mangusin? Di siyempre yung kamukha mo. Tama, mali? Tuloy. Sa sariling interes o di kaya naman ay sa bayan. Tingnan nyo. Binigyan din Yan, tandaan nyo yung pagmumukha niyan, yung kalbo na yan. Mga kababayan ko, wala ho itong naging, ano ba yun yung maaakit ka at pakikinggan mo siya kasi gusto mo yung prinsipyo at pananaw niya. Kasi mga kababayan, kahit man tayo ay nasa panig ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga pinakikinggan tayo na mga nagkokomento na mga kritiko ni Pangulo na tila ba mga kababayan ni wala, Jake Magnus. Oo, nandun na si Mima. Nandito sa bahay eh. Di ba? Mga kababayan ko, siya totoo lang. Itong vlogger na to, mga kababayan, walang ba kwenta-kwenta lahat yung mga content niyan. Wala man lang kayong matututunan na magandang aral o katalinuhan. Ibang-iba po kasi yung iba na mga nagbibigay ng opinyon, di ba? Ako nakikinig po ako ron eh. Tinitignan ko at tinitimbang ko yung kanilang mga pananaw. Minsan may mga points sila na dapat din nating unawain. Kasi po ako ganun eh. Tinitignan ko kung saan nang gagaling yung mga taong nagpapaliwanag kung bakit yun yung kanilang tinatayuang pananaw at prinsipyo. Pero etong mga ito, wala akong prinsipyo ito. Lalong-lalo na tong kalbo na to. Ay naku, yung mga sinasabi mga kababayan ko eh. Parang ayoko namang sabihin na taga ilalim ng imbornal eh. Alam niyo po ba yung mga yung mga batang hamog? Ganun ho yung estilo. Yung bang nakatira sa ilalim ng estero na kapag ka nagkikipagtalastasan akala mo mga kababayan yung sinasabi galing sa ulo. Hindi ho. Walang kasense. Para bang pag sinasabi niya mga kababayan, buwan, maliwanag yan. Alam naman namin maliwanag yan eh. Di ba? Ganon. Kaya wala talaga. Kaya buti naman at pinapadali na po na demanda na tong kalbo na to. Pangit na mga kababayan tong bakla na to. Ako na po hihingi ng paumanhin sa kanya. Pasensya na kayo. Taong kalbo lang, bakla pa. Ayan. Bakla. Alam mo naman bakla ka. Aminado ka naman bakla ka, di ba? Yun naman talagang tawag natin kapag kabakla ka, bakla. Gano'n, di ba? Di ba? Baklang kalbo, gano'n, di ba? Baklang mataba, gano'n. Di ba? Ikaw baklang kalbo, naiintindihan na naman namin na hikahus ka. Hikahus ka na gusto mong magbida-bida, gusto mong mapansin, kaya kahit na fake news, ginagawa mo. Mali yan, bakla. Diba? Mali yan. Oo, upaw, kalbo. Diba? Marami kasing mga tao na naliligaw sa ginagawa ninyo na akala'y totoo yung sinasabi ninyo. Alam nyo naman sa sarili ninyo na niloloko ninyo. Diba? Niloloko ninyo yung taong bayan, yung mga mahihina ulo, yung mga walang kakayanang mag-isip
para unawain yung mga bagay-bagay na sinasabi nyo. Pero sa amin na malalawak ang pangunawa, sirang-sira na kayo. Hindi nyo kami mapapaniwala at hindi nyo kami maaakay sa ganyang mga pananaw at ginagawa ninyo. Di ba? Hindi talaga. Di ba? O, tuloy. Nasaan na? Boss Mike. Panampalasyo na dapat agad itong tugunan dahil ang fake news ay hindi lang daw nakasisira sa mga inaakusahan, kundi Diba? pati na rin sa imahe ng bansa, Kita nyo? turismo at ng ekonomiya. Correct, mga kababayan ko. Ito yung hindi naiintindihan ng mga bobong didis na katulad nung kalbo na yun eh. Ang kasiraan ng ating unang pamilya, itong unang ginang, unang pangulo, ang pangulo, unang ginang, at ang mga anak ng pangulo at unang ginang, kung ano man ang kasiraan nila, mga kababayan ko, hindi nila naunawaan, ay kasiraan po nating lahat. Kaya kailangan talaga natin ipaglaban kung ano yung tama, magsalita, para ipagtanggol yung ating mga larawan. Ano yung larawan na sinasabi ko? Larawan po natin ay ang ating pangulo, ang kanyang pamilya at ang unang ginang. Yan pong lahat, ang unang pamilya, larawan at lumalarawan sa ating bansa yan. Tapos ang gagawin nila, ibababuyin nila. Gagawan nila ng kwento. Tingnan nyo mga kababayan ko, saan naman kayo nakakita ng mga ganyang klaseng tao? Nadaig pa po mga kababayan, yung mga tao na walang pinag-aralan at tila ba mga kababayan hindi nila naunawaan at hindi nila naiintindihan, yung basta nilang makapagsalita sila. Nakuha nyo? Kaya nga, suriin yung maigi. Mula kay Maharlika, kay Banat Bay, at sa kalbong bakla na yan na nasa laylayan ng mga vlogger nila, mga kababayan ko, ano ba ang natututunan natin? Di ba puro kamuhian, galit? Wala man lang silang tinuturo na pagpapatawad. Wala man lang silang tinuturo na magmahal ng kapwa kahit pa kakaiba o iba sa pananaw natin na mga nakakaunawa. Di ba? Sa kanila basta ang tinatanim, galit, puot, ngit-ngit, inggit, ganun. Yun po yung kanilang tinatanim lagi. Pero tayo hindi. Di ba? Kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Pero harinawa, sana tuluyan na nga si bakla nang hindi na pamarisan at magkaroon na rin siya ng leksyon sa mga ginagawa niya. Ikulong si bakla. Di ba, mga kababayan ko, humaba na yung oras natin mga kababayan ko, pero alam nyo, mga kababayan ko, bumabawi lang tayo ng baka mamaya sa mga isang araw, susunod na araw, hindi na tayo makapag-vlog masyado dito sa ating studio kasi nasa malayong lugar na naman tayo. Pero paano na? Mga kababayan ko, inabot na tayo ng oras. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Opo, ako po, Mike Cervera, kasama ko kanina si Mima. Sa mga hindi pa ho subscribe kay Mima Alicia, puntahan nyo po yung kanyang channel. Ano po? At kasabayan din po ng ating live ang The Levelers. Ano po? Opo, kasalukuyan din po tayo, kasabayan natin na naka-live ang Levelers, YouTube channel, Facebook page. Opo, para po nang sa ganun lumawak po at marami pong platform na maririnig po yung ating mga paliwanag at yung pong mga makabuluhan na ating tinatalakay. Hindi lang po mga kababayan, yung mga chismis-chismis nila. Di ba? Alam nyo mga kababayan ko, kung chismis ang pag-uusapan, ibigay na natin sa mga DDS yan. Maraming salamat po. Our beloved Boss